Nagpakita na ho sa Senado si Senator Bato de la Rosa kahapon ho yan, kasabay ng kudita sa liderato ng mataas na kapulungan matapos ang ilang buwan nitong pagliban o pag-absent sa trabaho. Sa kanyang pagharap sa mga kasamahang senador, emosyonal at nanggagalaiti si de la Rosa nang ibahagi ang paghabol sa kanya ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation sa loob mismo ng gusali ng Senado. Pagbibigay din pa ni Senator de la Rosa ang ginawang pagharang sa kanya ng mga otoridad, direktang pambabasto sa integridad ng mataas na kapulungan bilang isang institusyon. Samantala ng tanungin tungkol daw sa bigla niyang pagpasok sa trabaho, gigil itong sumagot na hindi anya siya pumapasok, paulit-ulit siyang hinahanap at ngayon daw naman na lumitaw na siya, tatanungin kung bakit naman daw siya nagpakita. Pasok! This is the Senate! Wala silang respeto sa institusyon ng Senado. Yan na lang NBI. Ha? Ano po plano niyo, sir, sa ginawa sa inyo, sir? Pag-usap kami. Ano gagawin namin? But why are you here, sir? Bakit po kayo napapasok po dito? Ayaw ba Senator ng Republic? Kung hindi ko mapasok, hinahanap niyo ako. Di ba? Ngayon mapasok ako, tatanungin niyo ako bakit ako pumapasok. Radyo natin nationwide. Tuesday ho, araw ng Martes at ang tamang petsa natin ngayong araw, May 12, 2026. Sa araw ng Martes, alam ko na inaabangan nyo, may rollback ba? May pagtaas ba sa presyo ng produktong petrolyo? Pero yan at marami pang ibang pag-uusapan natin ngayong araw. Napakaraming issue ngayon. Radyo natin nationwide. Sa kala ni Partner Angel, kasama niyo po Cheska San Diego Bobadilla, kumakatawan sa 100 at mahigit na mga radyo natin stations Luzon, Visayas at Mindanao. Katuwang din natin ang ating mga masisipag na reporters. Sa ating headlines ngayong umagang ito, articles of impeachment laban kay VP Sara inendorso na ng Kamara sa Senado. Bagong Senate President Cayetano, ginit na wala daw kinalaman sa impeachment ang palitan ng liderato sa nasabing kapulungan. De la Rosa o Senator Bato de la Rosa nananatili naman sa protective custody ng Senado. PGMN host na si CJ Hiro hinamon na lumutang matapos hindi daw sumipot sa sabina ng NBI. Red notice naman aktibo na versus kay dating Bucor Chief Bantag. Rafael Dumlao ayon kay DILG Secretary Remulla. Ang ICC tinanggap ang pag-atras naman ni Kaufman bilang abogado ni dating Pangulong Duterte. Dagdag bawas nga sa presyo ng produktong petrolyo, siyempre epektibo na yan ngayong araw na ito. Nakikiramay at panalangin bumuhos naman sa pagpanaw ng veteranong DZRH reporter na si Boy Gonzales. At 2 taong gulang na bata ang nilapa ng 3 aso patay. Radyo natin nationwide. 11 minutes after 7 in the morning ang tamang oras sa buong Pilipinas. Formal na nga na inendorso ng Kamara sa Senado ang articles of impeachment laban kay VP Sara Duterte at ito'y makakaraan na muling i-impeach ng Kamara si VP Sara kung saan 257 na mga mambabatas ang bumoto pabor sa impeachment, higit na mas mataas sa kinakailangan na 106 votes lang. Kaugnay pa niyan ay pinahahanda na ng Kamara sa Office of the Secretary General ang articles of impeachment para mai-transmit na sa Senado at maisalang sa paglilitis. Sakaling maiakyat na sa mataas na kapulungan, bibigyan din ng kopya ang kapo ni VP Sara, mga complainant, gayon din mga abogado ng magkabilang panig. Radyo natin nationwide. 257 members nga ng kapulungan ang bumoto ng yes sa articles of impeachment laban kay VP Sara Duterte. 25 ang nagsabi ng no at 9 ang nag-abstain.
Dahil sa resulta na yan, idiniretso na sa Senado ang reklamo para sa formal na paglilitis. Yan ang ikalawang pagkakataon na pina-impeach ng Kamara ang Vice Presidente. Bagamat hinarang ng Korte Suprema ang unang pagtatangka dahil sa isyu naman ng procedural lapses. Radyo natin nationwide. Sa kaugnay pa ring balita, binigyan diin ni Akbayan Representative Jose Manuel Diokno mananatili daw na mapagmatiyag ang publiko sa proseso ng impeachment. Sino man ang nakaupo bilang pinuno ng Senado. Yan ay matapos na ihalal nga ng mga senador si Senator Alan Peter Cayetano bilang bagong Senate President. Siya ang kapalit ni Senator Vicente Soto III or si Tito Sen. Ulit ni Diokno, hindi dapat magbago ang kalidad ng paglilitis sa kabila ng pagpapalit ng liderato. Dagdag pa niya, nagawa ng Kamara ang kanilang bahagi na at inaasahan nilang gagampanan din ng Senado ang kanilang tungkulin sa ilalim ng 1987 Constitution na agad silang mag-convene bilang isang impeachment court kung naipadala na ang Articles of Impeachment. Ginagalang naman ni Bicol Saro Representative Terry Ridon ang naging proseso ng Senado sa pagpili ng kanilang bagong pinuno kasabay ng pagtiyak na hindi daw maaantala ang pagsusumite ng Kamara sa Senado ng Articles of Impeachment. Radyo natin nationwide. 14 minutes after 7 in the morning at tamang oras, aminado si Navotas Representative Toby Tiangco. Naging mahirap daw para sa kanya na bumoto pabor sa impeachment kay VP Sara Duterte. Paliwanag pa niya, ito ay dahil wala daw moral authority ang Kamara para maghabol ng mga pananagutan mula sa Vice Presidente, gayong marami sa mga miyembro nito ang nahaharap din sa isyu ng katiwalian. Nilinaw din ni Tiangco na ang pagboto niya ng yes sa impeachment ay para mabigyan lamang ng formal at maayos na venue sa Senado ang Vice para magpaliwanag at depensahan ang mga akusasyong ibinabato sa kaniya. Samantala, handang-handa na umano ang defense team ni VP Sara Duterte na depensahan ang kanilang kliyente na nalalapit nga na impeachment trial ng Senado. Kasunod yan ang botohan sa plenaryo ng Kamara kung saan majority ng mga kongresista bumoto pabor para ma-impeach si VP Sara. Sa isang opisyal na pahayag, tiniyak ng legal team ng Vice Presidente, handa silang harapin ang mga akusasyon sa oras na magsimula na ang paglilitis. Nilinaw naman ni Senate President Alan Peter Cayetano, wala daw kinalaman sa nalalapit nga na impeachment trial ni VP Sara Duterte ang biglaan daw na pagbabago ng liderato sa Senado. Ayon kay Senator Alan Peter Cayetano, nauunawaan niya kung bakit naisip daw ng publiko na baka may kaugnayan ang leadership change sa impeachment, ngunit hindi anya ito ang tunay na dahilan. Kasabay nito, tiniyak ng bagong Senate President, magiging patas at objective ang Senado sa pagganap nito bilang impeachment court. Nanawagan din siya sa mga senador na isantabi muna pagkakaiba at magtulungan muna sa gitna ng hamon na kinakaharap ng bansa, kabilang na ang epekto ng tensyon sa gitnang silangan. Radyo natin nationwide. Nanawagan din si Senator Alan Peter Cayetano ang lidat ng sa liderato ng kapulungan mula kay ousted Senate President Vicente Tito Soto III. Yan ay matapos na i-nominate si Senator Amy Marcos. Matapos i-nominate ni Senator Amy Marcos si Cayetano bilang pangulo nga ng kanilang kapulungan. Wala naman tumuto sa nominasyon kung kaya't isinulong ni Senator Joel Villanueva na isara na ang proceedings. 13 senador ang bumoto kay Cayetano bilang bagong Senate President. 9 naman ang kay Soto at 2 ang nag-abstain. Kabilang sa lumuhok sa botohan si Senator Ronald Bato de la Rosa na bigla daw lumitaw matapos ang mahabang bakasyon o absence nito sa trabaho. Pero sumisweldo ba? Absent o naka-leave? O wala lang hindi lang pumapasok? Si Tito Sen nagsilbi bilang Pangulo ng Senado sa nakalipas na 8 buwan matapos niyang palitan si Senator Cheese Escudero. Radyo natin nationwide.